Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong madaling araw ng February 5, 1999, ang preso na may identification number na N94P-2347 ay ineskorta ng 4 na mga gwardya palabas ng kanyang selda. Nang makalabas, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na mga flash na nanggagaling mula sa kamera ng mga reporters. Sa labas ng bilibid ay walang tigil ang mahigit 100 madre at mga pari na tahimik na nananalangin para sa kanya. Ang mga ito ay nagsuot ng mga itim na maskara at naglagay sila ng mga silong sa kanilang leeg upang ipaalam sa Pilipinas at buong mundo na tinututulan nila ang pagpataw ng parusang kamatayan sa preso. Sa kabilang bahagi naman ng kalsada ay makikita ang dose-dose ng mga tao mula sa organisasyon na Volunteers Against Crime and Corruption. Ang mga ito ay nagtitirik ng mga kandila para ipakita ang kanilang suporta sa desisyon ng gobyerno. Alas 11:30 ng umaga ng araw ding yun, tinanong ang preso kung ano ang gusto niya sa kanyang huling tanghalian. At ang sagot niya ay gusto niya ng hipon at hita ng manok. Alas 2 ng hapon, dinala na ang preso sa isang kwarto para sa preparasyon. Sa sobrang katahimikan, ang maririnig mo lamang ay ang ingay na nanggagaling sa air conditioner na nilagyan ng air freshener na amoy wild cherry. Mula sa anggulo ng preso, ang kanyang huling makikita bago siya patawan ng parusang kamatayan ay ang larawan ni Hesukristo. Nang sumapit ang alas 3 ng hapon, ang tanging maririnig mo na lamang ay ang palahaw ng iyak ng kanyang asawa at kapatid. Ang flatline ay lumabas sa heart monitor at gamit ang kanyang stethoscope, idineklara ng doktor na wala ng buhay ang preso. Ito ang kaso ni Leo Echegaray. Si Leo Echegaray ay pinanganak noong July 11, 1960 sa Maynila. Noong 1981 ay nakilala niya si Zenaida Javier sa Quezon City. Sa interview ay sinabi ni Zenaida na naging kasintahan niya si Leo noong 1982. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil sa nahuli niya ito na may relasyon din pala ito sa kanilang kapitbahay na si Rosalie Rivera. Katulad ng relasyon ni Zenaida kay Echegaray, ay hindi din nagtagal ang relasyon nila ni Rosalie dahil iniwan siya nito. Nang si Rosalie ay bumalik sa bahay ni Echegaray ay meron na itong dalang anak na babae na pinangalanan niyang Baby o Rodessa. Ayon kay Rosalie, si Baby ay anak niya sa ibang lalaki na kanyang sinamahan bago siya nakipagbalikan kay Echegaray. Si Baby o Rodessa Echegaray ay ipinanganak noong September 11, 1983 at siya ay panganay sa 5 magkakapatid. Meron siyang 3 kapatid na lalaki na may edad na 6, 5 at 2 at isang 3 buwang gulang na kapatid na babae. Sa Echegaray ay nagtrabaho bilang waiter bago niya pinasok ang pagpipinta ng mga bahay. Ang kanilang simpleng pamilya ay nakatira sa isang maliit na bahay na matatagpuan sa number 199 Fernandez Street, Barangay San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City. Noong hapon ng April 1994, ang 10 taong gulang na si Rodessa ay inutusan ng kanyang ina na alagaan ang kanyang mga nakakabatang kapatid dahil ito ay pupunta sa kanilang kapitbahay para magsugal. Ilang oras pagkatapos makaalis ng kanyang ina, ay narinig niya ang kanyang ama na inutusan ang lahat ng kanyang mga kapatid na lumabas ng bahay. Nang wala na ang mga ito sa loob ng bahay, ay bigla na lamang siyang di umanong hinila ng kanyang ama sa loob ng kwarto. Bago pa siya makapagsalita, ayon kay Rodessa ay agad inalis ng kanyang ama ang kanyang pambabang kasuotan at ito ay umibabaw sa kanya. Doon ay pinwersa ng kanyang ama ang sarili nito sa kanya at habang ginagawa nito ang kahalayan, ay di umanong paulit-ulit siyang tinanong nito kung masarap ba, masarap ba.
Sa liit ng kanyang postura, ang tanging naisagot na lamang niya ay tama na papa, masakit. Ang kanyang paulit-ulit na pagmamakaawa sa kanyang ama ay hindi naman ito pinakinggan. Nang matapos ito sa kahalayan, di umano ay sinabi sa kanya ni Echegaray na huwag niyang tangkain na magsumbong sa kanyang ina dahil kapag ginawa niya ito, ay hindi ito magdadalawang isip na patayin ang kanyang ina. Sa takot na baka gawin nga nito ang banta, walang nagawa si Rodessa kundi ilihim ang ginawa nito sa kanya. Pero ang kanyang bangungot ay naulit ng hindi lamang 2 o 3 beses, pero 5 beses. At ito ay kadalasang nangyayari sa kanilang bahay kapag wala ang kanyang ina. Kahit alam niya na mahilig gumamit ng droga ang kanyang ama at kahit pinagbantaan nito ang buhay ng kanyang ina, sa 5 beses na siya ay pinagsamantalahan, si Rodessa ay hindi na nakapagpigil at lumapit siya sa kanyang lola na si Asuncion Rivera. Dahil sa bigat ng sinabi ng kanyang apo, ayon kay Asuncion ay agad itong sinabi ang nangyari sa ina nito na si Rosalie. Si Rodessa at ang kanyang inang si Rosalie ay agad lumapit sa kapitan ng kanilang barangay at doon ay sinabi ng bata kung paano siya pinagsamantalahan. Pagkatapos makuha ang kanyang salaysay, sinamahan sila ng kapitan sa Philippine National Police Crime Lab para idaan ang bata sa medical examination. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Rodessa na siya ay madalas na galawin ng kanyang ama noong ang kanyang ina ay nagdadalang tao. Agad dinakip ng mga otoridad sa Echegaray at sinampahan ng kaso. Nang sila ay nasa presinto pa, sinabi ni Rodessa sa mga kapulisan na ang kanyang ina ay laging sinasabi sa kanya na kawawa naman ang tatay mo, nakakulong. Si Dr. Maria Cristina Prena ay ang medical examiner na tumingin kay Rodessa. At ayon sa resulta ng examination nito, ang 10 taong gulang na bata ay hindi na berhen. At sa pribadong parte ng katawan nito ay nakakita siya ng laceration o laslas. Sa tulong ng kanyang abogado na si Attorney Julian Vitug, nag-plead ng not guilty si Echegaray. Noong September 7, 1994, ang kaso ay dininig sa Regional Trial Court Branch 104 sa Quezon City. Ang abogado ni Echegaray ay sinimulan ang kanyang opening statement na ang mga paratang sa kanyang kliyente ay hindi totoo dahil ang punot dulo ng akusasyon ay dahil sa away sa lupa at ang love triangle na nagbunyag ng totoong mga magulang ni Rodessa. At para mapalakas ang anggulo na ang lahat ay kasinungalingan lamang, iniharap ni Attorney Julian Vitug ang una nilang witness na nanay mismo ni Rodessa na si Rosalie. Sa witness stand ay siniwalat ni Rosalie na ang mga akusasyon ng panggagahasa ay produkto ng kasakiman at kasamaan ng sarili niyang ina na si Asuncion Rivera. Bukod sa akusasyon, ang mga tao sa loob ng korte ay nalaman din na hindi pala maternal mother o totoong ina ni Rosalie si Asuncion. Pero dahil sa wala siyang ina habang siya ay lumalaki, ito na ang kinilala niyang nanay. Ibinulgar din ni Rosalie na ang maternal father o ang totoong ama ni Rodessa ay si Conrado Alfonso na noong panahon na yon ay ang kinakasama ng kanyang inang si Asuncion. Para masuportahan na kasakiman ang dahilan ng pagsasampa ng kaso kay Echegaray, ipinakita ng kanyang abogado ang certificate na na-issue ng NHA na may tag number 87-0393. Ito ay ang lupa na makikita sa Madrigal State NHA Project, Barangay San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City. Bukod sa pagbubunyag nila ng totoong ama ni Rodessa at ang motibo ni Asuncion na makuha ang lupa, ang kampo ni Echegaray ay ginamit ang mismong affidavit ng 10 taong gulang na bata. Hawak ang sinumpaang affidavit na isinumite ng prosekusyon. Ipinakita ni Attorney Vitug na ang unang isinampang kaso laban kay Echegaray ay attempted homicide o tangkang pagpatay at hindi panggagahasa. Binasa ni Attorney Vitug na ayon kay Rodessa, siya ay sinabuyan ni Echegaray ng alkohol sa kanyang buong katawan at pagkatapos ay tinangka siya nitong silaban. Inakusahan ni Echegaray na nagbago lamang ang salaysay ni Rodessa pagkatapos nitong makausap ang kapitan ng barangay at lola nito. At katulad ng una nilang sinabi, ayon sa abogado ni Echegaray, ang punot dulo ng mga maling akusasyon na ito
ay ang kasakiman ng lola ng bata na si Asuncion. Nang tinawag si Echegaray sa witness stand, sinabi niya sa judge na hindi niya kayang gawa ng krimen ang 10 taong gulang na si Rodessa dahil kahit ito ay hindi nanggaling sa kanya, ay itinuring na niya itong isang anak. Sinabi din ni Echegaray na imposible na galawin niya ito dahil sa maliit ang pribadong parte ng katawan ni Rodessa. Ayon kay Echegaray, sa laki ng pribadong parte ng kanyang katawan, ayon mismo sa kanyang salita, ay mawawarak ang pribadong parte ng katawan ni Rodessa. Idinagdag niya na meron siyang alibay nang nangyari ang di umanong krimen. Ipinakita ni Echegaray ang pirmadong contract of services na nagpapatunay na siya ay isang painter contractor na kinontrata ni Ginang Divina Ang para pinturahan ang bahay nito sa Parañaque. Sinabi din ni Echegaray na imposible niyang magawa ang sinasabing krimen sa Quezon City at pagkatapos ay babalik siya sa kanyang trabaho sa Parañaque. Dahil ang biyahe ay aabutin ng 3 oras, depende pa sa traffic. Nabanggit ulit ni Echegaray na malakas ang kutob niya na ang utak ng mga maling akusasyon na ito ay ang lola ng bata na si Asuncion dahil hindi ito ang unang beses na siya ay isinumbong nito sa mga otoridad. Sa korte ay inamin ni Echegaray na siya ay minsang pinasok ang mundo ng ipinagbabawal na droga. Ipinagdiina ni Echegaray na ang matandang si Asuncion ay isinumbong siya sa mga kapulisan dahil gustong-gusto nitong makuha ang lupa na iginawad sa kanya ng NHA. Ang pangatlong witness ng kampo ni Echegaray ay pinangalanan na si Mrs. Punzalan. Ipininta ni Mrs. Punzalan sa korte na si Rodessa ay isang batang babae na mahilig sa mga malalaswang bagay. Sa kanyang salaysay ay sinabi ni Mrs. Punzalan na kilala niya at alam niya ang kilos ng bata dahil siya ay part-time babysitter ng mga anak ni Echegaray. Isiniwalat niya na kadalasan niyang makita si Rodessa na nagbabasa ng mga malalaswang mga aklat at ito ay nagbabasa ng diaryong bulgar na noong panahon na yon ay kilalang may pahina na eksklusibong makikitaan ng mga malalaswang imahe at mga salita. Ikinuwento din niya na may isang beses na nahuli niya itong nagsasarili habang siya ay nagsasampay ng mga damit sa bakanteng lote. Ang pagsasarili at pagbabasa ni Rodessa ng mga malalaswang mga pahayagan ay sinang-ayunan ng pang-apat at huling witness na si Silvestra na ina ni Echegaray. Ayon sa matanda, bilang lola ay tinangka niyang itama ang mga ginagawa nito. Pero madalas pa rin niya itong makita na nanonood ng mga palabas na hindi akma sa edad nito. Bukod dito ay idinagdag niya na mahilig si Rodessa na makipagkaibigan sa mga batang pariwara at sinang-ayunan niya ang salaysay ni Mrs. Punzalan na ito ay nagsasarili dahil maging siya ay nasaksihan nito. Nang matapos na ang defense team na Echegaray, ang prosekusyon ay iniharap ang nooy 11 taong gulang ng si Rodessa. Nang siya ay isinalang na sa cross-examination, sinigurado ng kampo ni Echegaray na dungisan ang kredibilidad nito at ng kanyang lola dahil sa paiba-iba nilang mga salaysay. Si Attorney Vitug ay kinwestiyon ang salaysay ni Rodessa dahil ayon sa unang bersyon ng kwento nito ay nakasuot pa ng shorts sa Echegaray nang siya ay hilahin ito sa kwarto. Pero nang ipinaulit sa kanya ang nangyari ay nag-iba na ang detalye ng kanyang kwento. Sa bagong bersyon ng bata, si Echegaray ay wala ng suot nang siya ay hilahin. Inatake din ng abogado ang una niyang salaysay na sinabi di umano ni Echegaray kung masarap ba. Pero sa salaysay niya sa loob ng korte, ito ay nag-iba at sinabi na di umano ni Echegaray na masarap, tapos na. Bukod sa paiba-ibang salaysay ni Rodessa, sinigurado din na Attorney Vitug na alam ng judge na paiba-iba rin ang salaysay ng lola nito na si Asuncion Rivera. Nang idinaan din sa cross-examination si Asuncion, hinimay-himay ni Attorney Vitug ang unang bersyon ng affidavit nito. Sinabi niya na nakapaloob dito na kaya niya nalaman ang paggagahasa kay Rodessa ay dahil si Echegaray ang mismong nagsabi sa kanya. Pero nag-iba ito at kalaunan ay sinabi nito na inimbita niya si Echegaray sa kanyang bahay dahil ito ay di umunong may sasabihin sa kanyang sekreto. Sa harap ng judge ay sinabi ni Attorney Vitug na ang paiba-ibang mga salaysay ng dalawa ay magpapatunay na walang basihan, malisyoso at walang katotohanan ang akusasyon sa kanyang kliyente.
Pero kahit anong pilit ng kampo ni Echegaray na maibasura ng Regional Trial Court ang kaso, ito ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong panggagahasa at ito ay pinatawan ng parusang kamatayan. Para sa judge, hindi niya pinaniwalaan ang alibay ni Echegaray dahil ang salaysay ng 10 taong gulang na si Rodessa ay sapat na dahil para sa kanya, wala siyang maisip na malakas na dahilan nito para magsinungaling. Halos 2 taon pagkatapos mapatawan ng parusang kamatayan si Echegaray, ang kanyang kampo ay nag-file ng appeal noong July 1996. Sa kanilang appeal ay inilaban nila na may pagkakamali ang judge at hinamon nila ang desisyon nito. Sa appeal ay may 3 silang ipinagdiinan na kamalian ng judge. Ang una ay hindi tiningnan ng maayos ng judge sa RTC ang posibleng anggulo tungkol sa away sa lupa at ang madilim na motibo ng lola ni Rodessa. Ang pangalawa ay hindi masyadong idinaan sa masusing medical examination ang nakitang laceration sa pribadong parte ng katawan ni Rodessa. Para sa kanila, kahit may 2 witnesses na sila na nagsabi at nagpatunay na ang nooy 10 taong gulang na bata ay nagsasarili, wala man lang mga test o examination na ipinag-utos ang judge para masigurado kung ang laceration ay gawa ba talaga ng pribadong ari ng lalaki o ibang bagay na posibleng ginamit ng bata. Ang pangatlo ay hindi pinansin ng judge ang certificate na ipinakita ni Echegaray na magpapatunay na ito ay nasa Parañaque at wala sa Quezon City. Ang desisyon sa appeal ay ibinabadi noong 1996 at para sa mga judges na nag-review ng desisyon, tama ang desisyon na ginawa ng judge ng RTC. At ang parusang kamatayan ay hindi binago. Sa kanilang desisyon ay ipinaliwanag ng mga judges na hindi sila naniniwala na kayang magsinungaling ni Rodessa dahil sa edad nito. Hindi rin sila naniniwala na kayang kumbinsihin ni Asuncion ang sarili niya mismong apo na magsinungaling para lamang makuha nito ang lupa. Ipinaliwanag din nila na kahit paiba-iba ang salaysay ni Rodessa sa korte, ay hindi ito isang red flag at hindi basihan na ang sinasabi ng biktima ay kasinungalingan. Para sa kanila, ang mga paiba-ibang salaysay nito ay nagpapatunay na nagsasabi ito ng totoo at hindi nito ni-rehearse ang kanyang mga sinabi. Dahil sila ay naniniwala din na sa murang edad ni Rodessa ay hindi nila inaasahan na maaalala nito ang lahat ng detalye. Ang ipinakita naman ng contract of services ni Echegaray ay isang kontrata lamang at wala sa dokumentong ito ang patunay na ito ay nasa Parañaque nga. Idinagdag din nila na walang witness na ipinresenta ang kampo ni Echegaray na susuporta sa kanyang alibay. Sinagot din nila ang katanungan ng kampo ni Echegaray tungkol sa bakit hindi idinaan sa masusing examination ang laceration na nakita sa pribadong parte ng katawan ni Rodessa. Para sa kanila ay imposibleng magkasya ang pribadong parte ng katawan ni Echegaray sa bata. Ayon sa mga judges, hindi na kailangan ng masusing examination dahil ginamit nila ang medical findings mula sa kaso ni Apolonio Melivo na nilitis din sa kasong panggagahasa. Ayon sa medical examiner ng kasong yun, napatunayan na ang pribadong parte ng katawan ng isang babae ay inilarawang elastic o nababanat. Pagkatapos ma-deny ng appeal ni Echegaray, nagpalit siya ng abogado at noong August 6, 1996, ipinakilala niya si Attorney Teddy Te bilang kanyang abogado na mula sa FLAG o Free Legal Assistance Group of the Philippines. At para maligtas sa kamatayan sa Echegaray, noong August 23, 1996, nagsumiti ulit sila ng isa pang appeal na tinawag na Supplemental Motion for Reconsideration sa Supreme Court. Sa pagkakataong ito ay kinwestiyon nila ang 3 issue sa desisyon. Ang una nilang kinwestiyon ay ang mga malabong impormasyon na nakalap sa paglilitis sa RTC. Ang pangalawa ay ang unang abogado ni Echegaray ay may pagkukulang at ito ay inilarawang incompetent o hindi magaling. Ang pangatlo ay kinwestiyon nila ang batas na Republic Act No. 7659. Para sa kanila, hindi inamin ni Echegaray ang totoong relasyon niya kay Rodessa. Ang kanilang question sa Supreme Court ay ano ang dapat basihan sa nasabing batas para mapatunayan ang relasyon ng may sala sa biktima. Kailangan ba ng DNA test
o sapat na ba ang mga salita. Para sa kanila ay kung hindi malinaw ang batas ng Pilipinas tungkol dito, hindi makatarungan ang pagpapataw ng kamatayan kay Echegaray. Pero ang huling pagtatangka na sagipin sa Echegaray sa kamatayan ng Organisasyong Flag ay hindi nagtagumpay dahil ang appeal ay na-denied ulit ng Supreme Court. Ayon sa desisyon, hindi nila babaguhin ang desisyon dahil naniniwala sila na hindi magsisinungaling si Rodessa at hindi nito kayang tiisin ang mga trauma na maaari nitong matanggap habang dinidinig ang paglilitis. Ang problema naman ni Echegaray sa dati niyang abogado na si Attorney Vitug ay sinagot din ng Supreme Court. Para sa kanila ay ginawa ng abogado ang lahat para marepresenta ito ng maayos dahil ito ay nagsumite ng appeal noong June 1996. Sinagot din ng Supreme Court ang tanong ng kampo ni Echegaray sa di umunong butas sa batas ng Republic Act 7659. Para sa mga hindi pamilyar, ang nasabing batas ay nag-uutos na ang sinumang manggahasa ng may edad na 18 pababa ay pwedeng patawan ng parusang kamatayan. Ang duda ng kampo ni Echegaray sa batas na ito ay niliwanag ng Supreme Court. Ipinaliwanag nila na ang kanilang desisyon ay ibinase mismo nila sa mga sinabi ni Echegaray sa paglilitis. At ito ang dahilan kung bakit hindi na kailangan ng DNA test para lamang mapatunayan kung siya ba talaga ang ama o hindi ama ni Rodessa. Sa napakaraming pahina ng kanilang desisyon, ayon sa Supreme Court, si Echegaray ang nagsabi mismo na tinrato niyang parang anak si Rodessa. Ang nooy 10 taong gulang na biktima ay tinawag ding papa si Echegaray. Sa kanilang depensa ay hindi na kailangan ng DNA test dahil maging ang live-in partner noon ni Echegaray na si Rosalie ay sinabi na meron silang 4 na mga anak. Kaya hindi na kailangan pa ng DNA test dahil kahit paikot-ikutin o questionin pa ang relasyon nito kay Rodessa, wala pa ring lusot si Echegaray dahil sila ay nakitira sa iisang bahay lamang. At si Echegaray din ay hindi maikakaila na live-in partner o sa batas ng Pilipinas ay tinatawag na common law husband ni Rosalie na ina ni Rodessa. Ang publiko ay hati sa desisyon ng Supreme Court. Ang iba ay sumang-ayon sa desisyon ng korte. May mga ibang abogado naman na hindi sumang-ayon sa desisyon dahil para sa kanila, hindi ito ang tamang paraan para takutin ang mga kriminal sa paggawa ng masama. Ang mga human rights activist ay binitikos din ang desisyon dahil para sa kanila ay tila ang parusang kamatayan ay para lamang sa mga mahihirap at mga walang kakayahan na maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ayon sa datos noong panahon na yon, merong tinatayang mga 950 na katao ang nasa death row at 90% sa kanila ay lahat mahihirap. Siyempre, ang tao naman may pagbabago pa, no? Huwag naman natin hatulan yung tao. Magbabago pa rin yan. Bigyan natin ng pagkakataon si Leo magbago. Para sa akin sana, bigyan naman ni Presidente Harap ng pagbabago ng isa pang pagkakataon si Leo. Katulad din natin yan tao eh. Kung marunong sila magpatawad kung yung Diyos nga marunong magpatawad, tayo pa kaya. Para sa mga hirap, kaya nga siya nakalabas ng ganun kasi ang mga mahihirap kumapit sa kanya para nga matulungan ang mga mahihirap na tao. Kaya ayan, dapat sa mahirap siya kumampi, hindi naman, huwag naman niyang pababayaan ng ganun-ganun na lang. Yung mga mayayaman nga dyan, maraming mga kasong ginagawa eh. Hindi mahatula-tula ng ganung dita. Akala ko makamahirap siya eh. Dapat inuna niya yung mga taong ma-influence niya. Hindi yung kagaya ni Leo na inosenting tao. Habang naghihintay ng araw kung kailan siya papatawan ng parusang kamatayan, ang dating nobya ni Echegaray na si Zenaida ay nakita ang balita sa telebisyon noong August 1998. Dinalaw niya ito sa Bilibid at base sa interview sa kanya ng nooy TV reporter na si Noli De Castro, sa una nilang pagkikita ay tinanong niya agad sa Echegaray tungkol sa kaso. Ayon kay Zenaida, ay paulit-ulit nitong sinabi na hindi niya ginawa ang binibintang sa kanya at siya ay inosente. Ang malimit niyang pagdalaw sa Bilibid ang naging daan para mabuhay ang dati nilang naudlot na pagmamahalan. Noong December 23, 1998, silang dalawa ay ikinasal.
Ang ibang mga tao na nakapanood ng kanilang kasal ay hindi na iwasan na batikusin si Zenaida dahil sa pagkakaalam nila ito ay dati nang ikinasal at may sarili na ring mga anak. Ibinahagi ni Zenaida na ilang linggo bago parusahan ng kamatayan si Echegaray ay malimit itong magbasa ng Bible kasama ang ibang mga preso at malimit din itong magrosaryo. Ang nooy presidente na si Estrada ay nakatanggap ng plea for clemency mula sa European Union, mula sa Pope at mula sa Canada. Pero hindi nagbago ang kanyang desisyon dahil para sa kanya, ang parusang kamatayan ay maaaring maging daan para matakot ang mga taong tulad ni Echegaray. Noong January 4, 1999 ay tinangka ng bitayin si Echegaray. Pero 3 oras bago ang nakatakdang schedule, ang bilibid ay inutusan ng Supreme Court na i-postpone ito hanggang June 15, 1999 dahil gusto nilang bigyan ng pagkakataon ang Kongreso na tingnan muli ang batas na Republic Act No. 7659 na isinabatas noong taong 1993. Ang kampo ni Echegaray ay hindi nagsayang ng oras at agad silang nag-file ulit ng motion sa Supreme Court para ma-review ng mga ito ang kanilang desisyon. Ang pangyayaring ito ay hindi nagustuhan ng mga supporters ni Rodessa. Ang nooy First Lady Luisa Loy Ejercito at ang nooy Vice President Gloria Macapagal Arroyo, maging ang nooy presidente na si Erap ay hindi nagustuhan ang desisyon. Kaya noong January 11, 1999, naglakad sina Loy Ejercito at Arroyo kasama ang 3,000 mga tao sa Makati para ipakita ang kanilang suporta kay Rodessa Baby Echegaray at batikusin ang desisyon ng Supreme Court. Para ipahayag ang kanyang pagkadismaya, sinabi ni Rodessa sa isang radio interview na hindi siya titigil hanggang si Echegaray ay mapatawan ng parusang kamatayan. At sinabi din niya na gusto niyang maging boses ng mga biktima na nakaranas ng pang-aabuso. Nang matapos ang pakinig sa Kongreso noong January 19, 1999, sa 220 members ng House of Representatives, 122 members ang bumoto na hindi nila i-review ang Republic Act No. 7659. Ibig sabihin nito ay tuloy ang pagpapataw ng parusang kamatayan kay Echegaray. Dala ang pink na rose, binisita ni Zenaida ang kanyang asawa sa kulungan sa huling pagkakataon. At siya ay napaulat na hinimatay habang nakikipag-usap kay Echegaray, kaya agad siyang isinugod sa ospital. Pagkatapos ng ilang buwan na debate kung tama ba ang pagpapataw ng parusang kamatayan, ang 38 taong gulang na si Echegaray ay ginising ng 5 gwardya noong alas 5:30 ng madaling araw ng February 5, 1999. Ang seguridad sa bilibid ay mahigpit at para masigurado na walang makakalapit sa lugar, ang mga otoridad ay isinara ang mga malapit na eskwelahan. Naglagay din sila ng mga barbed wires at nagtalaga ng karagdagang mga gwardya. Ang lahat ng radio at news outlet ay nakasentro ang atensyon sa mangyayari. Ang mga reporters sa labas ng bilibid ay karaniwang sinasabi na ang mangyayari ay tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil ang huling beses na nagpataw ng parusang kamatayan ang bansa ay noong taong 1976 pa. Ang spiritual mentor ni Echegaray na si Monsignor Roberto ay sinabi sa media na nakausap niya ng maraming beses si Echegaray. Inilarawan niya na handa na itong tanggapin ang kanyang tadhana. Ang pari ay nangako na ililihim ang naging confession o pag-amin sa kanya ni Echegaray. Pero nang siya ay tinanong ng reporter kung sa tingin niya ba na guilty ito, ay sinabi ng pari na para sa kanya, ang preso ay guilty ng act of lasciviousness at hindi na ito nagsalita pa. Noong sumapit ang alas 11 ng umaga ay kumain si Echegaray ng huli niyang tanghalian at katulad ng kanyang kahilingan, ang kanyang asawa na si Zenaida at kanyang babaeng kapatid ay kasama niya sa holding area. Ayon sa salaysay ng abogado ni Echegaray na si Attorney Teddy Te, hinding-hindi niya malilimutan ang araw na February 5. Nakita niya si Echegaray na nasa kabilang bahagi ng silid at ito ay napapalibutan ng steel grills at sa pagitan nila ay ang makapal na plexiglass. Inilarawan niya na si Echegaray ay nakangiti pa rin at sinabi sa kanya nito na umasa siya na hindi sila aabot sa ganoong sitwasyon. Pero sa huli ay nakangiti pa rin ito. Ayon sa kanya hanggang sa huli ay sinabi ni Echegaray na siya ay inosente at hindi niya ginawa ang krimen. Nang sumapit ang alas 12 ng tanghali,
Lahat ng bisita ni Echegaray ay inutusan ng lumabas. Bandang 2:45 ng hapon, ineskortan siya ng 6 na gwardiya at siya ay inilipat sa chamber kung saan siya ay papatawa ng parusang kamatayan. Inihiga si Echegaray at ang kanyang mga bisig ay itinali. Gamit ang one-way mirror sa kabilang silid, ayon kay Monsignor Roberto, sa tulong ng ibang tao sa chamber ay nagawa pa ni Echegaray na buklatin ang isang verse na saulong sa ulo nito, ang Psalm 88. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come before thee. Incline thine ear unto my cry, for my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. I am counted with them that go down into the pit. Habang siya ay nagsasalita, ang mga medical personnel sa loob ng chamber ay laging chinecheck ang kanyang blood pressure. Sinabi ni Echegaray ang kanyang mga huling salita, "Forgive me, Filipino people, for what you accuse me of. A Filipino killed by a fellow Filipino." O sa Tagalog, "Sambayanang Pilipino, patawarin mo ako sa kasalanang ipinaratang nyo sa akin. Pilipinong pinatay ang kapwa Pilipino." Nang ang itinakdang oras ay sumapit na, itinurok na ng phlebotomist ang 3 uri ng kemikal sa IV drip na konektado sa syringe na nakatusok sa braso ni Echegaray. Ang mga kemikal ay para maparalisa ang katawan, ang sunod ay pampatulog, at ang pangatlo ay kemikal para patigilin ang pagtibok ng puso. Alas 3 ng hapon ay itinigil na ng abogadong si Attorney Teddy Te ang pagrorosaryo at pagdadasal. Wala siyang ginawa kundi ang titigan si Echegaray ng matagal hanggang ipikit na nito ang kanyang mga mata. Ayon sa kanya, sa mismong oras na ipinikit ni Echegaray ang kanyang mga mata, agad nangitim ang bibig nito. Pagkatapos ang kanyang muka, hanggang naging kulay lila na ang buong katawan nito. Gamit ang stethoscope, ang doktor ay kinumpirma na ang 38 taong gulang na si Leo Echegaray ay pumanaw na ng 3:19 ng hapon. Naging magulo rin ang buhay ko eh. Dito, sa loob ng death row. Pero nagkaroon ng kulay dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin sa madilim kong tinatahak. Kasunod nito ay mula sa kwarto na may one-way mirror, ang tanging maririnig mo lamang ay ang malakas na iyak at sigaw ni Zenaida at kapatid ni Echegaray. Nang siya ay napakalma na, ibinahagi ni Zenaida na merong iniwang mensahe sa kanya sa Echegaray na gusto nitong basahin pagkatapos siyang mamatay. Ayon sa mensahe ni Echegaray, pinatawan ng gobyerno ng parusang kamatayan ang isang inosenteng tao at nanawagan siya sa gobyerno ng Pilipinas na dapat nilang tanggalin ang parusang ito sa batas. Pagkatapos mamatay ni Echegaray ay isinunod ang isa pang preso na nakaschedule din na mapatawan ng parusang kamatayan. Ang nooy presidente na si Erap ay tinawagan ng bilibid para ipospone ito, pero huli na ang lahat dahil naiturok na ang mga kemikal sa preso. Noong March 2000, sinuspende ni Erap ang parusang kamatayan para pahalagahan at magbigay ng respeto sa mga Roman Catholics na nagdidiwang ng Great Jubilee. Bago magtapos ang taon na yon, ay sinabi din ni Erap na gusto niyang baguhin ng mga mambabatas ang Republic Act No. 7659. Pero ang mga nais niyang mabago sa batas ng Pilipinas ay hindi na nangyari dahil siya ay napatalsik sa pwesto nang nangyari ang People Power 2. Ang pumalit sa kanyang pwesto na si Arroyo ay dumalaw sa Vatican noong June 24, 2006. Doon ay masaya nitong pinirmahan ang pagtanggal ng parusang kamatayan sa Pilipinas. At isinabatas niya ang Republic Act 9346 na nagbabawal na magpataw ng parusang kamatayan. Kaya ang humigit kumulang na 1,230 na mga preso na dapat papatawan ng parusang kamatayan ay ibinaba ang parusa sa habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos mamatay ni Echegaray ay naiulat na ang pamilya ni Rodessa ay binigyan ng isang bagong bahay. Wala akong makita kahit saan kung nasaan na si Rodessa ngayon.
Ang tanging pagkakataon na siya ay nagpaunlak ng interview ay noong 2006 kung kailan tinanggal ang parusang kamatayan sa batas ng Pilipinas. Ayon sa kanyang interview, siya ay maswerte na nakakuha siya ng hustisya. Sinabi din niya na siya ay nag-aalala na ang mga krimen ay lalong dadami dahil wala ng parusang kamatayan. Noong June 2016, ang nooy dating presidente na si Duterte ay ipinahayag ang kanyang kagustuhan na ibalik ang parusang kamatayan. Hindi ako sigurado kung ano na ang update, pero noong July 30, 2019, merong 11 bills na na-file sa House of Representatives para ibalik ang nasabing parusa. Ang Kongreso at Senado ay tinitingnan kung pwede nalang ipataw ito sa mga taong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Pero ayon sa report ng Manila Standard, noong April 2023, ang 11 penalty bills na na-file ng 9 na senador tungkol sa parusang kamatayan sa 18th Congress ay hindi umusad dahil ito ay nirefer sa dating senador na si Richard Gordon, na kilala naman na dating chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.